Nakabalik na nga si Goku sa mundo ni Vegeta, kung saan niya isinama si Gohan para ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Si Vegeta naman, ay patuloy sa kanyang pagsasanay bilang destroyer, ginawa niya ang lahat upang matiyak na makukuha niya ang lahat ng kaalaman na kailangan niya, at nagkaroon pa siya ng pagpupulong kasama ang iba pang mga destroyer. Ipinaalam niya na siya ang susunod na destroyer para sa Universe 7 at doon, naganap ang pagkakalink nila ng Supreme Kai. Nang bumalik si Vegeta, sinabihan ni Goku si Vegeta at ang iba pa na maghanda para sa susunod na 3 taon mula ngayon, dahil may darating na mga killer android na sisira sa lahat. Nang marinig ito, lalo silang naging determinado, at nagpasya si Goku na gawin ang lahat upang agad wakasan ito. Nagpasya si Goku na mag-ensayo kasama si Vegeta sa Hyperbolic Time Chamber ng 3 araw, na nagbigay sa kanila ng 6 na taong pagsasanay. Habang nangyayari ito, nakuha nila Broly ang God Key kasama sina Raditz, Nappa, at maging si Bardock. Fast forward, lumipas na ang 3 taon at oras na para lumabas si Goku sa kanyang pagsasanay, kasama si Vegeta upang talunin ang mga android kasama ang iba pang Z-Fighters, na handa ng lumaban. Sinama ni Goku si Broly dahil siya na ngayon ang bagong hari ng lahat ng mga Saiyans. Dahil siya ang pinakamalakas at may punto si Vegeta dito, na si Broly ang maging hari ng lahat ng science para sa Planet Vegeta. Noong una, inalok niya si Goku na maging hari, ngunit tumanggi si Goku dahil mayroon siyang sariling misyon at iyon ay iligtas ang timeline. Nagtipon na nga silang lahat sa bahay ni Bulma, at oras na para magtungo sila sa mga android. Sa loob ng 3 taong iyon, uminit ang relasyon ni Vegeta at Bulma, at sila ay nagibigan at nagpakasal, na ayon sa plano ni Goku. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa South City, dahil doon dapat unang darating ang mga androids. Ngunit nang dumating si Goku, wala siyang nakitang androids. Dahil dito, nag-alala siya at nagpas siyang puntahan ang lab ni Dr. Gero, ngunit nakita niyang wasak na ang lahat. Nakita rin niya ang bangkay ni Dr. Gero dito. Nag-alala si Goku dahil hindi ito ang nangyari sa kanyang timeline, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, dahil dapat ay dumating na ang mga androids. Dahil dito, nagsimula siyang makiramdam ng kapangyarihan, at nagsimula na ring maramdaman ng lahat ang kapangyarihan ni Black Frieza. Ngunit hindi lang iyon, naramdaman din nila ang kapangyarihan ni Black Cooler, at maging ni King Cold, at alam ni Goku na walang iba ito kundi si Cell. Dahil dito, pinuntahan ni Goku at ng lahat si Cell sa lugar kung saan nagtayo si Cell ng arena, na naghihintay sa mga Z-Fighters, at nang makita niya sila, sinabi niya, "Sa wakas, dumating na kayo. Matagal ko na kayong hinihintay, Goku. Cell, kilala mo pala ang pangalan ko. Sabihin mo, kailan mo nilamon sina Android 17 at 18? Mukhang marami kang alam tungkol sa akin, Goku." Hindi pa nagtatagal nang nilamon ko sila, at inihanda itong Cell game para sa iyong pagdating. At ngayon na narito ka na, gusto kong makita kung sino ang pinakamalakas sa ating dalawa. Sige, magiging karangalan ko ito, Cell. Kakarot, umalis ka muna, ako ang bahala sa payasong ito, at agad na sumigaw si Vegeta. Nag-transform na nga si Vegeta sa kanyang Super Saiyan Blue. Hindi lang ako basta Saiyan, ako ay isang Saiyan God na naging destroyer na ngayon, hindi na masama, Vegeta. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Mabilis nga na lumapit si Vegeta kay Cell, at sinuntok ito sa mukha. Sinipa niya rin si Cell sa tiyan. Pero nagawa ni Cell na samalag at bumawi, at binangga niya ng ulo si Vegeta. Sinundan niya ito at muling sinuntok si Vegeta sa mukha. Nahulog si Vegeta sa lupa, pero agad siyang tumayo at sinabi, "Hindi na masama, Cell, pero may itinatago pa akong lakas." "Ganun ba? Sige, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, Vegeta. Nasa akin na ang DNA ninyo, si Cooler, Frieza, Goku, Broly, lahat ng inyong DNA ay nasa akin na. At dahil doon, mas lumalakas ako salamat sa DNA ni Broly. Sa bawat suntok na aking natatanggap, mas lumalakas ako. Ganun ba? Sige, subukan mo akong labanan hanggang kamatayan." Sumigaw si Broly. Nag-transform na nga si Broly sa kanyang legendary Super Saiyan God, at dali-daling lumapit kay Cell at sinimulan siyang atakihin. Sinubukan ni Cell na iwasan ang mga suntok ni Broly, pero masyadong mabilis si Broly kaya't hindi niya ito napigilan at sinimulan ni Broly na bugbugin si Cell.
Sinuntok ni Cell si Broly pero nakita niyang hindi ito nasaktan, at ngumiti siya at sinabing hahaha, ito ang labang hinahanap ko. Sige, subukan mo akong labanan sa aking buong lakas. Agad na gumamit si Cell ng bagong kapangyarihan, ito nga ay tinatawag na Platinum Cell, at naramdaman ni Goku na nakakatakot ang lakas nito dahil pinagsama-sama ito ng lahat ng mga DNA. Salamat kay Dr. Gero, ako na ang ultimate perfection na android. Hindi na nag-aksaya ng oras si Goku at sumigaw siya. Nag-transform na si Goku sa kanyang Super Saiyan Blue 2, at nakita niyang lumapit si Cell sa kanya at sinubukang suntukin siya, pero nagawa ni Goku na hulihin ang kamao ni Cell, at nakipagsabayan siya dito. Nagbanggaan ang kanilang mga lakas at sinimulan nilang atakihin ang isa't isa. Sa bawat suntok nga nila ay yumayanig ang mundo. Mabilis na sinipa ni Cell si Goku sa tiyan na nagpahingal sa kanya. Mula noon, nag-ipon si Cell ng enerhiya para sa isang pagsabog, at sinubukang tamaan si Goku pero isang panlilinlang lang pala ito, kung saan ginawa ni Goku na harangin ang atake. Nakita niyang lumapit si Cell sa kanya at sinuntok siya sa tiyan at sinimulan ni Cell na bugbugin si Goku. Nakita ni Vegeta na lumalala na ang sitwasyon kaya nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas at sumigaw siya. Nag-transform na nga si Vegeta sa kanyang Super Saiyan, Blue Evolution. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at lumapit siya kay Cell at sinuntok ito, at nakita ni Goku na ito na ang pagkakataon niya na tumulong at ginawa niya ang pareho, at mula doon, sinimulan na nina Goku at Vegeta na atakihin si Cell, gamit ang lahat ng kanilang lakas. Tumawa si Cell at sinabi, kayong dalawa ay mga tanga. At mabilis niyang sinuntok silang dalawa, at lumitaw naman si Broly mula sa kawalan at binalibag si Cell, kaya agad na nagpakawalan ng Ki Blast si Cell patungo sa puso ni Broly. Tinamaan si Broly ng diretso at agad siyang namatay, dahil tumagos ang blast sa kanyang puso at dahil doon siya ay namatay. Nagulat sina Goku at Vegeta sa nakita nila, habang tumawa si Cell at sinabi, nagtataka ka ba kung bakit napakalakas ko? Lahat ito ay dahil kay Dr. Gero. Dahil naglagay siya ng spy insect sa iyo Goku, mula pa noong bata ka, nang sirain mo ang Red Ribbon Army at mula doon nakita niya ang lahat ng iyong laban, lahat ng pagsasanay na ginawa mo at ngayon ako ang resulta nyon. Kaya masasabi ko na ako ang ultimate perfection. Naiintindihan ko na, nagbago pala talaga ang timeline na ito dahil sa akin, nakakatawa. Pero, pumunta ako dito para siguraduhin ligtas ang panahong ito, pero heto ako at nagsisimula magkamali ulit. Pero ngayon hindi na ako papalya sa kahit sino. Sisiguraduhin kong mapapatay kita, Cell. Kakarot, ano ba ang sinasabi mo? Dahil wala ka nang natitirang lakas. Kahit mag-100% ka pa, mapapatay niya lang tayong lahat. Pero may isang alas ako bilang destroyer, agad na lumapit si Vegeta kay Cell at handa na siyang gamitan ng Hawkeye ito, pero mula doon hinawakan ni Cell ang braso niya at binali ito, na nagpahiyaw kay Vegeta sa sakit habang sinuntok siya sa mukha. Lumapit si Goku kay Cell, habang nag-iipon siya ng lakas at sinabi, kahit ano pa man Cell, sisiguraduhin kong magbabago ang timeline na ito para sa iyo. Hahaha, talagang tanga ka, Goku. Ang mga kaibigan mo ay masyadong mahina para tumulong sa iyo. Nag-ensayo ako ng mahigit 3 taon kasama ang anghel, na nagbigay pa sa akin ng mahigit 29 na taong karanasan sa aking nakaraang lakas. Anong nakaraang lakas ang sinasabi mo, Goku? Hayaan mong tapusin ko na ang labanang ito, para sa ating lahat. Matapos ang pagsasanay kasama si Whis at ang dagdag na ensayo sa loob ng Hyperbolic Time Chamber, lumampas na si Goku sa kanyang limitasyon. Nagawa niyang lampasan ang Super Saiyan Blue 2 at nag-transform sa Super Saiyan Blue 3. Ito ang aking Super Saiyan Blue 3. Nang makita ito, labis na natakot si Cell sa bagong lakas ni Goku, dahil naramdaman niya ang kapangyarihan ni Goku at sinabi, ano ito? Paano ka nagkaroon ng ganito kalakas na enerhiya? Pasensya na at pinatagal ko ang laban na ito, dahil hindi ko ginamit itong lakas ko. Maaari mo itong tawaging Super Saiyan Blue 3, Cell. Ngayon, oras na para wakasan ito, Cell tatapusin na kita. Nag-transform na nga si Goku sa kanyang Super Saiyan Blue 3. Ang lakas nga ni Goku dito ay higit pa sa kaya ng sino man na maramdaman. Dahil dito, lahat sila ay nagulat habang naramdaman ni Vegeta kung gaano kalakas si Goku dahil mayroon siyang God Ki.
Ngumiti si Vegeta at sinabi, bakit hindi ko man lang naisip na alam ng lokong ito kung paano maging mas malakas pa. Talunin mo na siya ng tuluyan, Kakarot. Ano ito? Ano ang ginawa mo? Paano ka naging ganito kalakas? Matagal ko nang taglay ang lakas na ito, Cell. Gusto mo bang malaman ang sikreto ko? Hindi pa ito ang aking buong lakas. Mayroon akong lakas na higit pa rito, ngunit hindi ko ilalabas sa'yo, dahil hanggang dito ka lang sa aking Super Saiyan Blue 3. Ano? Hindi ito maaari. Hindi ka maaaring maging mas malakas sa akin. Agad nga na sumugod si Cell kay Goku at sinubukan siyang suntukin, ngunit inilagan lahat ni Goku ang mga atake at mula doon, sinipa niya si Cell na nagpadala sa kanya na tumalsik ng ilang metro. Lumapit si Goku kay Cell at sinabi, ano, naubusan ka na ba ng enerhiya, Cell? Huwag kang masyadong mayabang. Tatapusin kita bago mo pa ito maramdaman. Tulad ng nakita mo, hindi mo ako masasabayan sa lakas na ito. Ganun ba? Nag-ipon ng lakas si Cell at sumugod kay Goku at sinimulan siyang atakihin ng lahat ng kanyang lakas. Ngunit hindi man lang umiwas si Goku sa mga suntok niya. Hinayaan niyang tamaan siya ni Cell upang ipakita ang pagkakaiba ng kanilang mga lakas. Nakita ni Cell na ang lahat ng kanyang atake kay Goku ay hindi man lang nakasakit sa kanya, dahil dito, labis na natakot at nagulat si Cell dahil ayaw niyang maniwala, o tanggapin na mayroong mas malakas na mandirigma kaysa sa kanya. Dahil dito, labis na natakot si Cell habang tumingin siya kay Goku at sinabi, sigurado ako na isa kang halimaw. Sinabi ko na sa iyo kanina, Cell, sa estado ng lakas na ito, hindi mo ako masasabayan dahil kulang ka sa kasanayan. Mabilis na lumapit si Goku at sinuntok si Cell sa tiyan na nagpahingal sa kanya. Pagkatapos ay sinuntok ni Goku si Cell pataas at lumipad siya sa ere. Ngunit mula doon, lumitaw si Goku sa harapan niya, at sinuntok siya pababa ng buong lakas kaya bumagsak si Cell sa lupa na may malakas na pressure. Lumapit si Goku kay Cell at sinakal siya at sinabi, ngayon may dalawa kang pagpipilian, Cell. Una, ititigil mo ang iyong masasamang gawain, at pangalawa, sumama ka sa akin sa mundong ito, kung hindi mamamatay ka na dito. Dahil sa lakas na tinataglay mo, masakit para sa akin na patayin ang isang katulad mo. Dahil magiging kahanga-hangang sparring partner ka. Ano ang pipiliin mo? Sumama ka sa akin o mamamatay ka na? Siyempre, ayaw kong mamatay dito. Gusto kong mabuhay pa upang mas lalo akong lumakas at makalaban ka ulit. Mukhang nanalo ka na ngayon, Goku, pumapanig na ako sa iyo. Magandang desisyon yan, Cell. Gusto ko iyan. Hindi makapaniwala si Goku kay Cell dahil alam niyang masama ito, kaya ginamit niya ang kanyang plano, at telepatikong kinausap si Kami at sinabihan siyang gamitin ang Dragon Balls, at tawagin si Shenlong at hilingin na maging mabuting tao si Cell at buhayin si Broly. Ginawa ito ni Kami at naging mabuting tao na si Cell at sumama sa Z-Fighters. Bumalik si Goku sa kanyang base state at tinanong si Cell, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong nais protektahan ang mundong ito. Maligayang pagdating sa grupo, pare. Dahil dito, nagtaka ang lahat nang makita nilang naging isa si Cell sa Z-Fighters, at gusto rin nila, dahil nakita nila kung gaano siya kalakas, at magiging maganda na nasa kanilang panig siya. Bumalik silang lahat sa bahay ni Bulma at nagsimula silang magdiwang at ipinakilala si Cell sa iba pa, habang nanibago pa rin ang Z-Fighters, at natutunan na rin nilang tanggapin si Cell. Ngunit si Vegeta, ay lumapit kay Goku at sinabi, Super Saiyan Blue 3, pala. Paano ko nga ba magagawang pantayan yan? Mayroon akong evolution, ngunit ito ay kalahati lang ng lakas mo bilang Super Saiyan Blue 2, Kakarot. Hahaha, pwede ka namang mag-ensayo pa ng mas mabuti, Vegeta, baliw ka, loko ka talaga, ako ang destroyer ng universe na ito. Sisiguraduhin kong makakahanap ako ng lakas na higit pa sa iyong Super Saiyan Blue 3, Kakarot. Hahaha, sige lang, hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano ka palalakas, Vegeta. Pagtapos nun, nagpatuloy sila sa pagsasanay sa isa't isa at lumipas na ang 7 taon, mula nang gawin ni Goku si Cell na isa sa Z-Fighters, at ginawa niya ang sinabi sa kanya ni Vacado, na huwag patayin ang kanyang mga kaaway, kundi gawin silang kaibigan, upang magamit sila sa digmaan. Sa loob ng 7 taon na iyon, si Gohan ay nagpasya na sundan ng buo ang landas ng kanyang ama, na maging isang mandirigma,
dahil gusto niyang gawin ang lahat upang mahabol ang kanyang ama, at mula doon ay nagsimula siyang mag-ensayo kasama si Goku at Whis, at mula doon, nagpa siya si Vegeta na dalhin si Gohan sa mundo ng Supreme Kai, dahil siya ay nakalink sa Supreme Kai, at sinabi niya sa Supreme Kai na tulungan si Gohan na maging mas malakas. Nakuha na nga ni Gohan ang kanyang potensyal dahil sa matandang Kai, dahil sa kanyang pagsasanay gamit ang Z-Sword at pagbasag dito, kaya naman na-release niya ang matandang Kai at nagpatuloy siya sa pagsasanay doon. Tungkol naman kina Goku at Chi-Chi, nagkaroon sila ng isa pang anak at pinangalanan nilang Goten, habang si Vegeta at Bulma ay nagkaroon din ng anak na pinangalanan nilang Trunks. Si Vegeta, ginawa niya ang lahat upang ihiwalay ang sarili mula sa lahat, at tumuon sa kanyang pagsasanay bilang isang destroyer, at nakumpleto niya ang landas na ito kasama si Whis. Si Goku naman ay patuloy na lumalakas, kasama si Cell bilang sparring partner, at ginawa nila ang lahat upang mag-ensayo sa isa't isa, at si Piccolo naman ay nag-fuse kay Kami, at si Goku ay nagpunta sa planetang Namek upang kunin si Dende bilang susunod na tagapagbantay ng Dragon Balls para sa planeta, at lahat nga ay maayos na para sa Z-Fighters, hanggang sa dumating ang araw na kailangan ng palayain si Majin Buu mula sa kanyang shell. Hindi sinabi ng Supreme Kai sa kanila ang tungkol kay Majin Buu, at madali lang ito dahil si Vegeta ay isang destroyer, kaya madali niya itong mahahakay, kaya nagtungo silang lahat sa spaceship ni Babidi, at si Vegeta, nakakabalik lang mula sa pagsasanay, ay sabik na makalaban si Goku, ngunit pinili ni Goku na ipagpaliban ang laban dahil gusto niyang pigilan si Majin Buu. Nagalit si Vegeta dahil sa 7 taong pagsasanay niya at pinagpaliban lang siya, at nang makita ito ni Babidi, ginamit niya ito bilang kanyang kalamangan, at dahil medyo tensyonado ang puso ni Vegeta, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang mahika kay Vegeta, at naging evil Vegeta siya. Dahil dito, hinamon ni Vegeta si Goku sa isang laban, dahil gusto niyang malaman kung gaano tatagal si Goku sa kanya, at dahil siya ay isang destroyer, ang kanyang utos ang masusunod. Sinabi ni Goku kay Gohan at sa iba na asikasuhin si Buu, habang si Vegeta naman ay galit na galit at sinabi, sa loob ng 7 taon, tingnan natin kung sino ang mas malakas, ikaw ba o ako? Ayokong magpigil ka, gamitin mo ang iyong mahinang Super Saiyan Blue 3. Mahina ba ang sinabi mo? Hinangad mo nga ang kapangyarihang ito, Vegeta. Hahaha, sabihin mo sa akin Vegeta, na ang isang mahinang destroyer tulad mo ay hinayaan ang sarili na makontrol ni Babidi. Hahaha. Isipin mo lang ang gusto mo, sa tingin mo ba talagang kontrolado ako? Hindi, gusto ko lang na makalaban ka. Harapin mo ako Kakarot. Hindi na nga nag-aksaya ng oras si Goku at sumigaw. Nag-transform na nga si Goku sa kanyang Super Saiyan Blue 3 at sinabi, sige Vegeta, ipakita mo na sa akin ang kaya mo. Narito na nga ang alamat ng Super Saiyan Blue 3. Napakagaling. Mayroon akong lakas na mas malakas pa dyan. Sumugod si Goku kay Vegeta at sinimulan siyang bugbugin, hinayaan ni Vegeta na siya ay masaktan habang tumatawa at sinabi, sige lang Kakarot, ito na, oras na para ipakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Masdan mo. Gumamit si Vegeta ng kanyang kapangyarihan bilang isang destroyer, at nag-transform siya sa isang anyo na kilala bilang Ultra Ego. Ito ang Ultra Ego Vegeta. Ano sa tingin mo Kakarot? Maaari mo itong tawaging Ultra Ego. Ano? Naalala ko na nakita ko na ang kapangyarihang ito dati. Kamangha-mangha. Nakamit niya agad ito sa kanyang timeline, at ang mas nakakatakot ay mas malakas siya kaysa sa aking timeline. Tumigil ka na sa pagsasalita at sumugod ka na. Sumugod si Vegeta kay Goku at sinuntok siya sa mukha, na nagpatosek kay Goku ng ilang metro ang layo. Pinigilan ni Goku ang kanyang sarili, at nakita niyang nagpakawala si Vegeta ng final flash sa kanya, ngunit hindi siya nakablock sa posisyon. Nagsimulang tumawa si Vegeta at sinabi, hindi mo kayang harangin ang aking atake Kakarot, dahil ako ay mas malakas kaysa sa iyong mahinang Super Saiyan Blue 3. Paano mo napalaki ang agwat natin na ito Vegeta? Hangal ka. Ako ay isang destroyer at hindi tulad ng walang kwentang si Bills. Nag-ensayo ako kasama si Whis araw man o gabi, na nagbigay sa akin ng kapangyarihang tinatawag na Ultra Ego. Sumugod si Vegeta kay Goku at sinimulan siyang bugbugin, habang siya ay mas malakas kaysa kay Goku. Nakita ni Gohan at ng lahat na napisa na si Majin Buu at sinuntok siya ni Gohan ng ilang beses,
at nakita nilang hindi nila nasasaktan si Majin Buu, at nagalit ito at nagsimula siyang mawalan ng kontrol at nagpakawala siya ng Evil Buu. Nang lumabas si Evil Buu, naglaban sila ni Majin Buu at ang resulta ng labanang ito ay nagawa ni Evil Buu na gawing candy si Majin Buu at kinain niya ito. Ngayon ay nag-transform na siya sa Super Buu, ngunit alam niyang mas malakas pa rin si Gohan sa kanya. Dahil si Gohan ay nagpipigil pa ng lakas at mayroon pa siyang Super Saiyan Blue Power. Nagpa siya si Evil Buu na gawin ang lahat upang manalo, kaya ginawa niya ang kanyang teknik, at iyon ay ang mag-absorb. Nagpakawala siya ng ilan sa kanyang blue, bilang si Majin Buu at tinakpan niya ang buong katawan ni Gohan, at ngayon ay naging Super Buu na siya dahil sa pag-absorb kay Gohan. Hahaha, oo, ito na nga iyon ang lakas na hinahanap ko, sa tingin kaya ng halimaw na ito ay matatalo niya ako. Sige, harapin mo na ako. Ikaw, ba si Cell? Oo, ako nga, at bigla na nga nagsimula ang labanan nilang dalawa. Habang nangyayari iyon, binugbog ni Vegeta si Goku habang patuloy siyang sinuntok sa mukha, at mula doon ay nagpakawala siya ng Final Flash patungo kay Goku. Ngunit muli, nagawa ni Goku na i-disperse ang atake ngunit ngayon, nang sumabog ito, nakita ni Vegeta na kumikinang na si Goku. Sa wakas, nagawa na ni Goku ang hindi niya nagawa dati mula nang siya ay muling ipinanganak, at iyon ay ang pagkakaroon niya ng Ultra Instinct Power. Sige Vegeta, kung sa tingin mo ay matatalo mo ako ngayon, sumugod ka na. Ito na ang aking Ultra Instinct.